tayo nagpapaugok. Sabog tuyo dahil mainit sa panahon ng tag-ulan. At yun nga, nag-rotivator habang may nagsasabog. At habang may nag-hand tractor naman para matabunan yung ating mga isinabog. At ang ating binhing ginagamit mga kalupa, dahil nga nang yung ating ibang katabi ay hindi pa rin masyadong gumagalaw, ang binhi natin ay RC18 para kahit medyo mauna tayo nga ng halimbawa yung mga 1 linggo ay pwedeng makasabay dun sa mga magiging karatig po natin. Kasi ang RC18 ay 115 days sa maturity. Kapag direct seeded po ay halos humigit kumulang gano'n na rin. Pag transplanted po kasi ay inaabot ng mga 120 days ang RC18. Medyo matagal na klase ng binhi at ito talaga yung ideal na binhi kapag nagpapaugok na nauuna. Para at least kung yung pong ating mga katabi na medyo nahuling nagtatanim ay magkakasabay-sabay din pag nag-ani na. Kaya po yung ating paugok na ginagampanan ngayon, ang binhi po natin ay RC18 sabay-sabay. Kapag ganito po kasi nag-iinit at hindi agad inuulan yung ating maging sabog na to, maantala po ang pagsibol nito humigit kumulang mahigit 1 linggo. Dahil bagay sa oras pong ito medyo basa yung lupa, kaya medyo mas mabilis-bilis. Mas mabagal po kasi kung talagang tuyo yung lupa natin, sinubugan natin, halimbawa ay medyo maputi yung lupa. Yun, maantala po yun ang kumulang mahigit 1 linggo. Pero kaganito pong medyo ang lupa po natin ay mamasa-masa, kapag ganyang na-hand tractor na natin ay siguradong humigit kumulang ganoon din 1 linggo. Kita na rin yung kanyang sibol mga kalupa. At ang ating RC18 na ipinapaugok ngayon ay tama lang po, dahil ang ating karatig doon sa malayo ay hindi pa nagro-rotivator. Bagay nung nakaraang panahon hindi dito namunla yung ating katabi, kaya masusurpresa ka na lang, nagtatanim na sila. Kaya naman po tayo tumanim na ngayon, nagpaugok na tayo. Ngayon po ay magkakatapusan na ng June. Ang kalimitan pong taniman kapag ganitong mga itasin, dapat July ay nakapagtanim na, nakapag-transplant na bago magtapos ng July. Kaya nga po RC18 ang binihin natin para halos kung tumaniman sila ngayong kalagitnaan bago magtapos ng July ng mga inbreed, ay kalimitan po kapag ganoon ang gayak, early variety na po ang itinatanim. Halos magpapanabay din po yung ating RC18 na medyo matagal. Kaya po yun po ang ating naging diskarte. Ang ating pong katabi ay hindi pa gumagalaw, kaya dapat mauna man tayo. Ang itatanim nating binhi ay medyo matagal, kasi ang ina-anticipate po natin yung galaw ng hayop pag ito ay nanlalabas na, kapag hindi synchronize sa katabi ang panlalabas. At kaya iniisip ko po, at lagi naman ganon, kapag nauna tayo, matagal na binhi ang itatanim, para pag nanlabas na ang palay ng magkakatabing magbubukid, halos sabay-sabay din. Dahil sigurado kung kaya hindi gumagalaw yung ating katabi ay dahil mga early variety po ang ginagamit. Kaya po tayo una na matagal ang binhi, para sa anticipation po na manlabas ang palay ay sabay-sabay din, para po ang hayop gaya ng daga, maya, insekto ay hindi rin kara-karaka maperwisyo, dahil magiging kasabay pa rin po natin yung ating mga katabi na sa kasalukuyan nga ay hindi pa rin naman gumagalaw. Pero dahil po tayo nagtanim na, sigurado ko maya-maya pa sa isang araw yan, mga yan, trabaho na rin. Kasi minsan po ganun ang magbubukid dito sa amin. Kapag gumalaw ng isa, tuloy-tuloy na mga kalupa. At yun na po ang ating inumpisahan. Inunahan na natin sila, dahil naman ang ating binhi ay matagal. RC18 mga kalupa, para sa paugok na mainit at tuyo ang linang. Magandang araw.